Sa loob ng 15 taon, semento ang ginamit ko para itayo ang pangarap ng asawa ko. Pero sa isang iglap, ang lupang kinatatayuan ko ay naging abo. Habang nilalasap ni Leandro ang tagumpay, sa piling ng iba, ako ay itinapon na parang basurang walang silbi sa sarili kong pamamahay. Sabi nila, ang martir ay pinagpapala. Pero simula ngayong gabi, ititigil ko na ang pagiging martir. Babawiin ko ang bawat butil ng buhangin na ipinundar ko. Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng mga Villacorta? Sa loob ng 15 taon, semento ang ginamit ko para itayo ang pangarap ng asawa ko. Pero sa isang iglap, ang lupang kinatatayuan ko ay naging abo. Habang nilalasap ni Leandro ang tagumpay, sa piling ng iba, ako ay itinapon na parang basurang walang silbi sa sarili kong pamamahay. Pero simula ngayong gabi, ititigil ko na ang pagiging martir. Babawiin ko ang bawat butil ng buhangin na ipinundar ko. Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng mga Villacorta? Kabanata 1. Ang regalo ng kataksilan. Hindi na kita mahal, Trina. At sa totoo lang, matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito para palayain ang sarili ko mula sa isang pagsasamang wala namang patutunguhan kundi ang dulo ng kawalan. Ang mga salitang iyon ay binitawan ni Leandro nang may nakakangilong kalamigan na tila ba hindi asawa ang kanyang kausap kundi isang estrangherong nagdala ng maling balita. Sa harap ng dambuhalang LED screen sa gitna ng engranding bulwagan, nakatayo ang lalaking pinaglaanan ni Trina ng kanyang buong kabataan. Suot ang isang mamahaling tuxedo na binayaran mula sa kinita ng kanilang pabrika ng Gatchman. Sa mga sandaling iyon, bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Trina habang hawak ang isang malaking bandahali ng mainit na kare-kare. Ang usok mula sa pagkain ay humahapdi sa kanyang mga mata, isang mabalasik na paalala na mula pa 3:00 ng madaling araw ay nasa kusina na siya para ihanda ang paboritong putahe ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas pa ng bahagyang pagkapaso mula sa mainit na kaldero at ang kanyang simpleng bestido ay may mantsa ng mantika na pilit niyang itinago sa ilalim ng isang mamahaling apron. Inihanda niya ang lahat ng ito para sa ika-70 kaarawan ni Doña Pilar. Sa pag-asang sa espesyal na araw na ito, mararamdaman niya ang pagpapahalaga ng pamilyang Villacorta. Ngunit ang bango ng mani at bagoong ay tila naging amoy ng pagkabulok nang magsimulang magbago ang mga larawan sa screen sa likuran ni Leandro. Hindi mga alaala ng pamilya ang lumabas, kundi isang video ng kanyang asawa sa isang dalampasigan sa Boracay na kayakap sa kanyang sekretaryang si Selene. Ang tawa ng dalawa sa video ay tila mga patalim na humihiwa sa katahimikan ng bulwagan. Nakita ni Trina kung paano lumuhod si Leandro sa harap ng mas batang babae. Iniaalok ang isang singsing na alam niyang galing sa perang dapat ay pambayad nila sa kuryente ng pabrika. Ang mga panauhin na kanina lang ay masayang nagkukwentuhan ay biglang natahimik. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat mula sa screen patungo sa kinalalagyan ni Trina na tila ba siya ay isang sugatang hayop na pinapanood na malagutan ng hininga. Unti-unting nawalan ng lakas ang mga braso ni Trina. Ang mabigat na bandahali ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang pagkakahawak at bumagsak sa sahig, dahilan upang tumalsik ang malapot na sarsa sa kanyang mga paa at sa mamahaling sapatos ng kanyang biyenan. Ngunit wala siyang naramdamang init, wala siyang naramdamang takot. Ang tanging naroon ay ang isang matinding pamamanhid na nagsisimula sa kanyang dibdib at gumagapang patungo sa kanyang lalamunan hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang natitirang dignidad. Ang liwanag ng mga chandelier sa mansyon na siya rin ang nagbayad ng hulog sa loob ng maraming taon ay tila nagiging malabo at umiikot sa kanyang paningin. Dahan-dahang lumapit si Doña Pilar kay Trina, hindi para aluin ang kanyang manugang,
kundi para itulak ito palayo sa kanyang nadumihang kasuotan. Ang matanda ay humawak sa braso ni Trina, ngunit ang haplos nito ay hindi nagtataglay ng kalinga, kundi ng isang mapang-aping babala. Bahagyang idinikit ng matanda ang kanyang labi sa tainga ni Trina at bumulong sa paraang siya lamang ang makakarinig. Trina, kung talagang may utang na loob ka sa pamilyang ito dahil sa pagbibigay namin sa iyo ng marangal na apelyido, pumirma ka na sa annulment papers nang walang ingay. Huwag mo nang balakin na ipahiya ang mga Villacorta sa harap ng mga bisita natin. Mahiya ka naman sa sarili mo. Mukha ka ng katulong sa harap ng bagong asawa ni Leandro. Tumingala si Trina at tiningnan ng kanyang asawa. Ang mga mata ni Leandro ay walang bakas ng pagsisisi. Tanging pagkainip at pandidiri ang mababakas doon. Sa isang iglap, tila naglaho ang lahat ng pagsisikap na ginawa niya sa loob ng 15 taon. Ang pagbebenta sa lupa ng kanyang yumaong ina, ang pagpupuyat sa opisina ng pabrika, at ang paglunok sa lahat ng pang-aalipusta para lamang mapanatili ang dangal ng pamilyang ito. Nakatayo siya sa gitna ng sarili niyang mansyon, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang pulubi na pilit na itinataboy mula sa pintuan. Ang tanging katanungang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan ay kung saan nga ba nagmula ang ganitong katinding kalupitan mula sa mga taong tinuring niyang mundo. Hanggang saan nga ba kayang magtiis ng isang pusong binuo mula sa sakripisyo bago ito tuluyang maging abo sa gitna ng ulan ng kataksilan? Huwag mong masyadong tagalan ang pagtitiklop, Trina. Atat na akong palitan ang mga luma at baduy mong kurtina dito sa kwarto. Ang boses ni Celine ay tila isang matalas na kuko na kumakalos sa katahimikan ng silid. Nakasandal ang babae sa hamba ng pinto. Suot ang isang mamahaling silk robe na alam ni Trina na binili ni Leandro nung nakaraang buwan. Pinanood ni Celine ang bawat galaw ni Trina. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-aping kislap habang hinahawakan ang mga kristal na dekorasyon sa ibabaw ng metal na dresser. Hindi sumagot si Trina. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naglalagay ng mga simpleng damit sa loob ng isang lumang maleta. Ang bawat tela na kanyang hinahawakan ay may dalang alaala. Ang puting blusa na isinuot niya noong unang anibersaryo nila, ang panyo na binili niya mula sa kanyang unang kita sa pabrika. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang palad. Masakit, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Alam niya na ang anumang salitang bibitiwan niya ay gagawing bala ni Celine para lalo siyang saktan. Ang bawat paghinga ni Trina ay tila isang mabigat na pasanin. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa sobrang pagpipigil ng iyak. Biglang pumasok si Leandro sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainip. Hindi man lang siya tumingin sa mga mata ng asawang kasama niya sa loob ng 15 taon. Sa halip, dinampot niya ang isa pang maleta ni Trina na hindi pa maayos na naisasara at marahas itong hinila patungo sa pasilyo. Ang tunog ng mga gulong ng maleta na kumakaladkad sa makintab na sahig ay tila isang huling hantungan ng kanyang dignidad. Dalian mo na, Trina. Ayaw ni Mami na makita pa ang anino mo dito paglabas niya mula sa kanyang kwarto. Masyado mo nang sinira ang gabi niya. Malamig na utos ni Leandro. Bit-bit ang natitirang lakas. Lumakad si Trina palabas ng kanilang dating silid. Pagdating sa may hagdanan, nakita niya si Doña Pilar na nakatayo sa ibaba. Seryoso ang mukha habang hawak ang kanyang rosaryo. Tila walang nangyaring kaguluhan kanina. Ang matanda ay mukhang banal sa kanyang ayos, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng marmol. Hindi man lang ito kumibo nang dumaan si Trina. Sa halip, marahas na kinuha ni Leandro ang maleta ni Trina at itinulak ito pababa ng hagdan.
Ang paghampas ng bag sa bawat baitang ng semento ay lumikha ng sunod-sunod na tunog ng pagkawasak, na tila ba ang bawat baitang ay sumasagisag sa mga taong binuo nila ng magkasama. Nang makarating sila sa malaking pinto ng mansyon, marahas itong binuksan ni Leandro. Ang hangin mula sa labas, na may halong amoy ng paparating na bagyo, ay humampas sa mukha ni Trina. Huwag mo nang isiping bumalik pa rito. Ang lahat ng kinuha mo sa pamilyang ito ay sapat na para bayaran ang lahat ng paghihirap ko sa'yo, sabi ni Leandro bago niya tuluyang itinulak ang huling bag ni Trina sa labas, diretso sa basang semento ng driveway. Bago tuluyang lumabas, huminto si Trina sa tapat ng maliit na hardin sa gilid ng gate. Doon nakatanim ang mga rosas na kinuha pa niya mula sa bakuran ng kanyang yumaong ina sa Pampanga. Iyon ang tanging buhay na bagay sa mansyong ito na tunay na nagmamahal sa kanya. Dahan-dahan siyang yumuko at hinaplos ang isang talulot na basa ng hamog. Paalam, bulong niya sa hangin. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng papalakas na kulog. Ito ang kanyang golden moment, ang huling ugnayan sa kanyang pinagmulan bago siya tuluyang itaboy ng mga taong pinaglingkuran niya. Ang tunog ng bakal na gate na nagsasara at ang pagkandado nito ay tila isang pinal na hatol. Nakatayo si Trina sa labas ng mansyon, sa ilalim ng madilim na langit. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Dahan-dahang binabasa ang kanyang manipis na damit, hanggang sa ang lamig ay pumasok na sa kanyang mga buto. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang mga lumang gamit at isang pusong durog na durog. Habang naglalakad siya sa gilid ng madilim na kalsada, tila ang kanyang mga basang bag. Ang bawat hakbang ay tila isang parusa. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa magkahalong ulan at luha na hindi na niya mapigilan. Sa gitna ng katahimikan at dilim ng gabi, isang pares ng matinding liwanag mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa kanyang likuran. Ang liwanag ay tila nagbibigay ng isang mahabang anino sa kanyang harapan. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Ang makina nito ay naglalabas ng isang banayad na ugong sa gitna ng patak ng ulan. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan at mula sa loob, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, ngunit tila nagdadala ng isang hindi inaasahang pag-asa sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang matinding liwanag mula sa sasakyan ay tila nagbigay ng pansamantalang init sa nanginginig na katawan ni Trina. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng driver at isang figura ng lalaki ang lumabas. Hindi siya nagmamadali, ngunit bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga puddles ng tubig ay puno ng determinasyon. Hawak ang isang malaking itim na payong. Dahan-dahang lumapit ang lalaki kay Trina. Nang maabot siya nito, tila tumigil ang mundo. Ang paghampas ng ulan sa tela ng payong ay lumikha ng isang ligtas na puwang sa gitna ng unos. Trina, Diyos ko, anong ginagawa mo rito sa gitna ng ulan? Ang boses ni Attorney Mateo Sarmiento ay puno ng pag-aalala. Ang tono nito ay malayo sa malamig at matalas na boses ni Leandro na huli niyang narinig. Si Mateo ay anak ng yumaong abogado ng ama ni Trina. At ang huli nilang pagkikita ay noong ilibing ang kanyang nanay. Sa mga mata ni Mateo, nakita ni Trina ang isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya sa loob ng mansyon, ang paggalang. Hindi agad nakasagot si Trina. Ang kanyang mga labi ay kulay ube na sa lamig at ang kanyang mga balikat ay patuloy na yumayanig sa bawat hikbi na pilit niyang itinatago. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang isa sa mga basang maleta ni Trina. Mateo, wala na akong matitirhan. Itinapon na nila ako. Sa wakas ay nausal niya. Ang boses ay tila isang marupok na sinulidilid na malapit ng maputol. Walang pag-aalinlangang inakay siya ni Mateo patungo sa sasakyan. Binubuksan ang pinto para sa kanya nang may pag-iingat na tila ba siya ay isang mamahaling hiyas na baka mabasag.
Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng leather at banayad na pabango ni Mateo ay naghatid ng isang uri ng kapayapaan na hindi naramdaman ni Trina sa loob ng maraming taon. Habang pinatatakbo ni Mateo ang heater, iniabot niya kay Trina ang isang malinis na panyo. "I'm so sorry, Trina. Nabalitaan ko ang nangyari sa party. Hindi ko akalaing magagawa nila yon sa'yo sa harap ng maraming tao," mahinang sabi ng abogado habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa madilim na kalsada. Ang pagpapatak ng ulan sa salamin ng sasakyan ay nagsisilbing background sa isang usapang matagal nang dapat naganap. Habang bumibiyahe, dinala ng gunita si Trina sa nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas noong mamatay ang kanyang ina. Naalala niya ang araw na pumunta siya sa opisina ng tatay ni Mateo para ayusin ang mga papeles ng kanyang mana. Doon, sa gitna ng pagmamahal niya kay Leandro, pinili niyang ibenta ang malalaking lupain sa Pampanga para pondohan ang pangarap ng kanyang asawa. "Akala ko, Mateo, kapag ibinigay ko ang lahat, magiging sapat na ako para sa kanila. Akala ko, ang sakripisyo ang magpapatibay sa pundasyon ng pamilya namin." Mapait na pahayag ni Trina habang nakatingin sa labas, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila malabong mga bituin sa gitna ng basang kalsada. Hininto ni Mateo ang sasakyan sa tapat ng isang tahimik na gusali. Hinarap niya si Trina ng may seryosong ekspresyon. "Trina, alam kong masakit ang pinagdadaanan mo, pero kailangan mong makinig sa akin. Noong pumanaw ang tatay ko, iniwan niya sa akin ang lahat ng original records ng pamilya Vergara. May mga bagay na hindi mo alam dahil masyado kang naging kampante sa pagtitiwala kay Leandro." Inilabas ni Mateo ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pagbukas ng zipper ay tila isang hudyat ng bagong yugto. Kinuha ni Mateo ang isang lumang dokumento na may tuyong selyo ng gobyerno. "Trina, ibinenta mo ang lupa para sa kanila." "Oo, pero ang lupang kinatatayuan ng factory at ng mansyon na tinitirhan nila ngayon, hindi iyon kailanman naisalin sa pangalan ni Leandro o ng mga Villacorta. Ang ginamit nilang mga papeles sa mga bank loans nila nitong huling 5 taon ay pawang mga kopya lamang na walang bisa dahil ang orihinal na titulo ay nananatiling nakapangalan sa iyo bilang iyong paraphernal property." Nanlaki ang mga mata ni Trina. Ang kanyang paghinga ay pansamantalang tumigil habang binabasa ang mga linyang itinuturo ni Mateo. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling mapagtanto niyang ang tanging sandata na akala niya ay nawala na sa kanya ay nasa kanyang mga kamay pa rin pala. Ang mga taong nagtapon sa kanya sa ulan ay kasalukuyang natutulog sa isang bahay na sa batas ay pagmamay-ari pa rin niya. Lumingon si Mateo kay Trina. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat at misteryo. "Hindi lang yun, Trina. May nadiskubre akong mas malalim na dahilan kung bakit gustong-gusto ni Leandro na pirmahan mo ang annulment papers bago matapos ang buwang ito. Trina, hindi nila alam na ang hawak nilang titulo ay isang malaking kasinungalingan at may isang lihim ang pamilya Villacorta na pilit nilang ibinabaon sa limot gamit ang pera mo. Itapon ninyo ang lahat ng basurang iyan. Ang amoy ng kwartong ito ay tila amoy ng isang luma at napanis na pangarap." Ang boses ni Celine ay umaling-awngaw sa malaking master bedroom na tila isang deklarasyon ng giyera laban sa bawat bakas na iniwan ni Trina. Nakatayo siya sa gitna ng silid, itinuturo ang mga pasadyang kurtina na maingat na pinili ni Trina noong nakaraang taon. Ang kanyang mga daliri na may mahahaba at matingkad na pulang kuko ay parang mga galamay na handang kumitil sa anumang alaala ng dating may-ari ng bahay. Sa isang sulok, nakatayo ang mga katulong ng mansyon, kabilang na si Manang Tessie, na higit 10 taon nang naninilbihan kay Trina. Ang kanilang mga balikat ay nakayuko. Ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot habang pinapanood
Ang marahas na pagtanggal sa mga gamit ng kanilang Ma'am Trina. Ang mga mamahaling vase na gawa sa porselana ay ipinag-utos ni Celine na ilagay sa mga itim na plastic bag na tila ba ang mga ito ay mga tira-tirang pagkain na wala ng silbi. Ano pang tinitingin-tingin ninyo? Bulyaw ni Celine nang makitang nag-aalinlangan si Manang Tessie na damputin ng isang maliit na frame ng larawan sa tabi ng kama. Mula ngayon, ako na ang susundin ninyo rito. Kung sino man ang lilingon pa sa nakaraan, maaari na ring sumunod sa amo ninyong pinalayas. Ang bawat salita ni Celine ay may halong lason, na tila ba ang kanyang pagkapanalo kay Leandro ay nagbigay sa kanya ng karapatang tapakan ang pagkatao ng lahat ng nasa loob ng mansyon. Dahan-dahang kinuha ni Manang Tessie ang larawan, isang simpleng litrato ni Trina na nakangiti sa harap ng kanilang unang pabrika. Bago pa man ito mailagay sa plastic, marahas itong hinablot ni Celine at binitawan sa sahig. Ang salamin ng frame ay nagkapira-piraso. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila isang huling hininga ng katahimikan sa loob ng silid. Ito ang naging hudyat ng bagong pamumuno sa tahanang Villacorta. Isang pamumunong binuo sa inggit at pagnanakaw ng dangal. Habang nangyayari ang kaguluhan sa itaas, si Doña Pilar ay nakaupo sa hapagkainan, pilit na iniinom ang kanyang tsaa. Ngunit ang kanyang noo ay nakakunot. Kahit na siya ang may gusto na umalis si Trina, ang ingay at kawalan ng modo ni Celine ay nagsisimulang gumulo sa kanyang mapayapang mundo. Ang katahimikan at kaayusan na dinala ni Trina sa loob ng 15 taon ay biglang napalitan ng isang mapagkunwaring karangyaan na tila walang matatag na pundasyon. Ang bawat sigaw ni Celine sa mga katulong ay tila isang sampal sa pino at aristokratang imahe na pilit na pinoprotektahan ng matanda. Leandro, pagsabihan mo ang babaeng iyan, mahinang sabi ni Doña Pilar nang pumasok ang kanyang anak sa silid. Ang boses ng matanda ay puno ng awtoridad, ngunit may bakas din ng pagod. Ang mansyong ito ay hindi palengke. Hindi ko pinalaya si Trina para lamang palitan ng isang taong hindi alam ang kahulugan ng delikadesa. Napahilot na lamang sa kanyang sentido si Leandro. Ang kanyang hitsura ay hindi katulad ng isang lalaking kakarating lang sa rurok ng tagumpay. Ang kanyang mga mata ay may madidilim na bilog sa ilalim at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone. Mami, pagpasensyahan niyo na si Celine. Nag-e-adjust lang siya. Gusto niya lang na maging atin talaga itong bahay. Sagot niya, bagamat ang kanyang tinig ay walang tiwala. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng hapagkainan ay nag-ambala ng isang tawag sa telepono ni Leandro. Nang makita niya ang pangalan sa screen, tila nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ang bawat hinga niya ay naging mababaw. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang bato. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag at habang nakikinig sa boses sa kabilang linya, ang kanyang katawan ay unti-unting nanigas. Ang boses ng manager mula sa bangko ay tila isang malamig na hanging nagdadala ng masamang balita. May mga katanungang bumabangon tungkol sa mga dokumentong isinumite niya para sa panibagong loan na gagamitin sana nila sa kasal nila ni Celine. Ang mga salitang discrepancy, verification, at legal investigation ay tila mga kulog na yumanig sa kanyang mundo. Ibinalita sa kanya na may isang kampo na nagsimulang humiling ng audit sa lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalang Villacorta. Nabitawan ni Leandro ang kanyang tinidor. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay tila isang babala ng paparating na sakuna. Tumingin siya kay Doña Pilar na may halong takot, habang sa itaas, ang tawa ni Celine ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Hindi alam na ang palasyong inaakala niyang nakuha na niya ay nagsisimula ng maugat sa isang malalim at madilim na hukay. Isang lihim na tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok sa kanyang telepono
na may kasamang mensaheng tila isang sumpa. Ang bawat batong linakaw ay may katumbas na kabayaran. Ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay hindi nagdala ng liwanag sa pabrika ng Villacorta Tiles. Sa halip, isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa malawak na compound na karaniwan ay maingay dahil sa pag-ikot ng mga makina at sigaw ng mga manggagawa. Nakatayo si Leandro sa gitna ng kanyang opisina, hinihintay ang pamilyar na ugong ng mga delivery truck na nagdadala ng mga hilaw na materyales para sa kanilang pinakamalaking order ngayong buwan. Ngunit ang kalsada sa labas ay nananatiling bakante. Ang tanging gumagalaw ay ang alikabok na tinatangay ng hangin sa ibabaw ng mga sementadong sahig. Nasaan na ang mga supplier, Celine? Bakit wala pa ang truck ng luwad at silika mula sa Batangas? Ang boses ni Leandro ay puno ng iritasyon habang nakatingin sa kanyang relo. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali. Paulit-ulit na pinipindot ang ibabaw ng kanyang lamesang yari sa mahogany. Si Celine, nakasalukuyang nakaupo sa dating silya ni Trina, ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok habang nakatingin sa isang maliit na salamin. Baka na late lang, love. You know how the traffic is. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga ay wala na rito ang matandang iyon para manghimasok sa atin. Sagot niya nang hindi man lang tumitingin sa asawa. Ngunit ang katahimikan ay nagambala nang pumasok ang kanilang warehouse supervisor na si Mang Ben. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang sombrero ay hawak-hawak niya ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sir Leandro, tumawag po ang 3 pangunahing supplier natin. Tumigil daw po ang mga truck sa boundary. Ayaw daw po nilang i-deliver ang mga materyales hanggat hindi na-verify ang payment account. Ano? Binayaran natin sila nung 1 linggo. Anong pinagsasabi nilang verification? Bulyaw ni Leandro, ang kanyang mukha ay nagsisimulang maging pula sa galit. Iyon po ang problema. Sir, pagpapatuloy ni Mang Ben, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang lahat po ng purchase orders at supply contracts ay nakapangalan kay Ma'am Trina. Ang bank account na ginagamit para sa auto payment ay joint account. Pero kaninang madaling araw ay nag-issue daw po ng stop payment order ang kabilang kampo. Sabi po ng mga supplier, kailangan daw po ng pirma ni Ma'am Trina bago nila bitawan ang kahit isang butil ng buhangin. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Leandro. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay ang pintig. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang lumalalang takot. Bigla niyang naalala kung paano siya palaging umaasa kay Trina sa lahat ng aspeto ng operasyon. Si Trina ang kausap ng mga supplier, si Trina ang nakakaalam ng mga sikreto ng bawat kontrata, at si Trina ang tanging taong pinagkakatiwalaan ng mga negosyante dahil sa kanyang integridad. Nang wala si Trina, ang buong supply chain ng Villacorta Tiles ay tila isang bahay na gawa sa baraha na dahan-dahang natutumba. Dinaluhong ni Leandro ang kanyang telepono at marahas na dinial ang numero ni Trina. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang malamig na boses ng operator na nagsasabing hindi na maabot ang numerong iyon. Sa sobrang galit, inihagis niya ang kanyang cellphone sa sofa. Ang pagbagsak nito ay hindi nakalikha ng ingay dahil sa kapal ng tela, ngunit ang kanyang pagsigaw ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Walang hiya, Katrina. Akala mo ba mapipigilan mo ako sa ganitong paraan? Sinubukan ni Celine na lumapit para aluin siya, ngunit marahas siyang itinaboy ni Leandro. Ang kilig at lambingan na inaasahan nila matapos mapalaya si Trina ay biglang napalitan ng tensyon. Napagtanto ni Leandro na ang lahat ng karangyaan at kapangyarihan na ipinagmamalaki niya ay nakadepende sa isang babaeng tinapon niya na parang basura. Kung walang materyales, hihinto ang produksyon. Kung hihinto ang produksyon, kakansilahin ng mga kliyente ang mga order. At kung mangyayari iyon, ang kumpanyang ipinangalan sa kanyang pamilya
ay maglalaho sa loob lamang ng ilang araw. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Ang sandaling makita ni Leandro ang kanyang sariling kawalan ng kakayahan sa gitna ng isang imperyong inakala niyang siya ang nagtayo. Habang siya ay hinihingal sa galit, isang kumatok sa pinto ang nagpatahimik sa lahat. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang pumasok. May hawak na isang dilaw na sobre na may selyo ng isang kilalang law firm. Dahan-dahang kinuha ni Leandro ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang pandikit. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang hudyat ng pagwawakas. Binasa niya ang bawat salita sa loob. Isang notice of eviction at freezing of business assets. Hindi ito galing sa bangko, kundi direkta kay Attorney Mateo Sarmiento bilang kinatawan ni Trinidad Vergara. Ang liham ay hindi lamang isang legal na dokumento. Ito ay isang formal na deklarasyon na ang opisina, ang lupang kinatatayuan nito, at ang mismong mansyon na tinitirhan nila ay muling kinukuha ng tunay na nagmamay-ari. Napaupo si Leandro sa kanyang silya. Ang kanyang paningin ay nagdidilim habang sa labas. Ang huling truck na may dalang kakaunting semento ay dahan-dahang umatras at umalis. Iniwan ang pabrika sa isang nakakatakot na katahimikan. Sa kabila ng ingay at gulo ng lungsod, isang maliit na bahay kubo sa dulo ng isang lupain sa Pampanga ang naging kanlungan ni Trina. Malayo ito sa marangyang mansyon ng mga Villacorta na puno ng malamig na semento at pekeng pagmamahal. Dito, ang hangin ay amoy basang lupa at sariwang damo, at ang tanging musika ay ang marahang paghampas ng mga dahon ng kawayan sa isa't isa. Ang kubong ito ay itinayo pa ng kanyang lolo, isang hamak na pahingahan na ngayon ay tila naging isang sagradong templo para sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa loob ng kubo, nakaupo si Trina sa sahig na yari sa kawayan habang pinapanood ang usok na nagmumula sa isang maliit na kalan. Sa tabi niya ay si Lola Basyang, ang pinakamatandang manggagawa sa kanilang dating Syonggachmen na itinuring na niyang pangalawang ina. Ang mukha ng matanda ay tila isang mapa ng mga karanasan. Puno ng mga kulubot na bawat isa ay may kwento ng pagtitiis at tagumpay. Hija, ang buhay ay parang paggawa ng barya. Mahinang simula ni Lola Basyang habang dahan-dahang hinahalo ang nilagang kape. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng katahimikan. Kailangan mong dumaan sa matinding init bago ka maging matigas at mahalaga. Ang mga Villacorta, akala nila ay kinuha nila ang lahat sa iyo. Pero hindi nila alam, ang tunay na pundasyon ng kumpanyang iyon ay hindi ang pera ni Leandro, kundi ang puso mo. Yumuko si Trina, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pinaglalaruan ang gilid ng kanyang tasa. Minsan po, Lola, pakiramdam ko ay wala na akong natira, na ang lahat ng ibinigay ko ay nauwi lang sa wala. Hinawakan ni Lola Basyang ang kamay ni Trina. Ang balat ng matanda ay magaspang ngunit puno ng init. Ang kawayan, Trina, ay yumuyuko sa gitna ng malakas na hangin. Mukhang mahina, mukhang susuko. Pero pagkatapos ng unos, ito pa rin ang nakatayong matatag habang ang malalaking puno ay nabuwal na. Magtiwala ka sa sarili mo, anak. Mas matibay ka sa inaakala mo. Dumating ang oras ng pananghalian at inihain ni Lola Basyang ang isang simpleng putahe, pinritong tuyo at hiniwang kamatis na may kasamang mainit na kanin. Ito ang golden moment ni Trina. Habang dahan-dahan niyang kinakamay ang pagkain, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Sa loob ng 15 taon sa mansyon, palagi siyang kumakain ng mga mamahaling putahe, ngunit palaging may kasamang kaba at pangaalipusta mula sa kanyang biyenan. Ngunit ngayon, ang alat ng tuyo at asim ng kamatis ay tila lasa ng kalayaan. Bawat subo ay walang halong pait ng panunumbat. Napagtanto niya na
mas masarap palang kumain ng payak kung ang kapalit naman ay kapayapaan ng isip. Habang nagpapahinga, narinig nila ang marahang paglakad ng mga tao sa labas ng kubo. Nang buksan ni Trina ang pinto, laking gulat niya nang makita ang ilang tapat na manggagawa mula sa pabrika. May dala silang mga prutas, itlog at kaunting gulay. Ma'am Trina, tawag ni Mang Pedring, ang pinuno ng mga trabahador. Nabalitaan po namin ang nangyari. Gusto lang po naming malaman ninyo na hihintayin namin ang inyong pagbabalik. Hindi po kami sanay na wala kayo roon. Kayo po ang tunay na boss namin. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Trina ay dahan-dahang kumahal. Ngunit hindi na ito luha ng pait, kundi ng pasasalamat. Ang pagkilala ng mga taong ito sa kanyang halaga ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay nagambala ng mag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng kahoy na lamesa. Isang text message siyang dumating mula sa isang hindi pamilyar na numero, ngunit ang paraan ng pananalita ay agad niyang nakilala. "Huwag mong isiping mananalo ka sa amin, Trina." Basa sa mensahe ni Doña Pilar. "Tandaan mo, hawak ko ang dangal ng pamilya mo. Kung hindi mo iuurong ang mga kaso at ibibigay ang mga titulo sa loob ng 3 araw, ilalabas ko ang lahat ng bahid sa nakaraan ng iyong ama na matagal ko nang itinataw. Huwag mong pilitin ang isang matandang maging malupit. Iurong mo ang lahat bago ka tuluyang mawalan ng mukha sa buong Pampanga." Napatitig si Trina sa screen ng telepono. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang pintig. Ang anino ng nakaraan na inakala niyang binaon na ni Doña Pilar ay muling lumilitaw para sakali ng kanyang bagong nahanap na kapayapaan. Ang dapit hapon sa maliit na bakuran ni Lola Basyang ay nabalot ng isang kakaibang tensyon nang huminto ang isang makintab at mamahaling sasakyan sa tapat ng masukal na daan. Ang alikabok na nilikha ng gulong ay dahan-dahang namuo sa hangin. Tila isang madungis na belo na pilit na dumudumi sa malinis na kapaligiran ng kubo. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Doña Pilar. Suot ang kanyang itim na terno na tila ba pupunta siya sa isang lamay. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng tuyong dahon at lupa ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang mukha ay balot ng isang pilit na ngiti na hindi umaabot sa kanyang malalamig na mata. Nakatayo si Trina sa pintuan ng kubo, hawak ang isang basong tubig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay ang kaba, ngunit hindi na ito ang kaba ng isang takot na manugang, kundi ang kaba ng isang kawal na handang humarap sa kaaway. "Nanay Pilar," matipid na bati ni Trina. Walang pagmamano, walang pagyuko. Isang simpleng pagkilala na lamang sa babaeng naging mitya ng kanyang pagdurusa. Dahan-dahang pumasok si Doña Pilar sa loob ng kubo. Ang kanyang mga mata ay mapanghusgang gumagala sa bawat sulok ng payak na tirahan. "Diyos ko, Trina, paano mo natitiis ang mamuhay sa ganitong dumi at baho?" Simula ng matanda, ang kanyang boses ay malambing ngunit may dalang nokdok. Umupo siya sa dulo ng kawayang upuan, tila natatakot na madumihan ang kanyang mamahaling kasuotan. "Hija, naparito ako dahil hindi ako makatulog sa kaisip sa'yo. Ang sabi ko kay Leandro, hindi dapat ganito ang kinahinatnan ng lahat. Pamilya pa rin tayo sa mata ng Panginoon." "Alandi, tabanadamadi kanandahin pahon." Inilapag ni Trina ang baso sa lamesa. Ang tunog ng salamin na tumama sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng pasensya. "Kung pamilya po ang tingin ninyo sa akin, hindi ninyo ako hahayaang itapon sa ulan na parang basura. Nanay Pilar, hindi ninyo hahayaang ipahiya ako ni Leandro sa harap ng maraming tao." Bumuntong hininga si Doña Pilar. Ang kanyang mukha ay biglang nagmukhang malungkot. Isang anyo ng pagpapakumbaba na madalas niyang gamitin para makuha ang gusto niya. "Trina, alam mong mabilis uminit ang ulo ni Leandro. Lalaki siya. Nagkakamali.
Pero bilang asawa, tungkulin nating magpatawad. Tungkulin nating protektahan ang dangal ng tahanan. Ang pagpapatuloy mo sa mga kasong ito, hindi lang si Leandro ang sinasaktan mo, kundi pati ang alaala ng iyong ama. Isipin mo, anong sasabihin ng mga tao sa Pampanga kapag nalaman nilang ang anak ni Don Vergara ay isang mapaghiganting babae? Ito ang pamilyar na lason, ang gaslighting na nagkulong kay Trina sa loob ng 15 taon. Ang paggamit sa relihiyon, sa tungkulin ng babae at sa dangal ng mga yumao para pasunurin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lason ay hindi na tumatalab. Ang bawat salita ni Doña Pilar ay tila mga palasong tumatama sa isang pader na bakal. Ang tatay ko po ay namuhay ng may dangal dahil hindi siya kailanman nagnakaw sa iba. Matapang na sagot ni Trina, ang kanyang boses ay diretso at walang panginginig. Kayo po ang sumisira sa dangal niya sa pamamagitan ng pagbabanta sa akin. Nanay Pilar, ibinigay ko ang lahat. Ang lupa, ang pera, ang kabataan ko. Pero hindi ninyo kailanman nakuha ang kaluluwa ko. Ang kumpanya, ang bahay. Kukunin ko ang lahat ng sakin dahil iyon ang tama. Nagbago ang anyo ni Doña Pilar. Ang mapagkunwaring lungkot ay napalitan ng isang mabalasik na galit. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanliit sa puot. Ang lakas na ng loob mong sumagot ngayon. Nakalimutan mo na ba kung sino ang tumanggap sa'yo noong wala kang matuluyan? Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa mansyong yon. Tumayo si Trina at binuksan ang pinto ng kubo ng malawak. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumama sa kanyang likuran. Tila nagbibigay sa kanya ng isang nagniningning na baluti. Binayaran ko na po ang lahat ng iyon ng higit pa sa nararapat, Nanay Pilar. Ang bawat butil ng kanin na sinasabi ninyo ay dinilig ko ng sarili kong pawis at luha. Humarap siya sa matanda ng may malamig na determinasyon. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang ng marahang pag-ihip ng hangin sa mga dahon ng kawayan. Hindi na ako ang Trina na kilala ninyo, Nanay Pilar. Ang Trina na handang maging martir para sa inyong peking dangal ay namatay na sa gabi ng party ninyo. Ang kaharap ninyo ngayon ay ang babaeng babawi sa bawat pundasyong ipinundar niya sa lupang ito. Naiwang tulala si Doña Pilar. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo habang pinapanood ang kanyang manugang na hindi na muling yuyuko sa kanyang mga salita. Sa unang pagkakataon, ang kontrabida ay nakaramdam ng tunay na takot, hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na boses. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Leandro ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ngunit sa ilalim nito ay ang naglalagablab na tensyon ng isang imperyong unti-unting gumuguho. Ang tanging liwanag na nagmumulaan sa isang maliit na lampara sa ibabaw ng lamesa ay tumatama sa mukha ni Celine, na sa mga sandaling iyon ay hindi na kinakitaan ng tamis at ganda. Ang kanyang mga mata ay ligalig, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw, habang pilit niyang binubuksan ang maliit na vault sa likod ng painting sa pader. Ang tunog ng mga numerong iniikot sa bakal na pintuan ng vault ay tila badambuhalang pintig ng puso sa gitna ng gabi. Nang sa wakas ay bumukas ang mabigat na pinto nito, hindi ang inaasahang mga bundle ng pera ang bumulad kay Celine, kundi ang ilang piraso ng dokumento at kakaunting alahas na tila ba huling hantungan ng yaman ng mga Villacorta. Damn it! Nasaan na ang mga cash reserves? Bakit walang laman ito? Bulong ni Celine sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at takot. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang hakbang papalapit sa bangin ng kahirapan na matagal na niyang tinakasan. Alam niyang lumulubog na ang kumpanya. Ang mga supplier ay tumigil na sa pag-deliver. Ang mga manggagawa ay nagsisimula ng magbulong-bulungan. At si Leandro ay tila nawawala na
sa sariling katinoan. Dali-dali niyang kinuha ang mga natitirang alahas at ang ilang tseke na may pirirma na ni Leandro ngunit wala pang halaga. Ang kanyang mga kamay ay marahas na naghahanap. Ang bawat kalansing ng mga gintong kwintas na tumatama sa isa't isa ay tila isang nakakatakot na hudyat sa katahimikan. Ngunit bago pa man niya maisara ang vault, ang liwanag ng malaking chandelier sa kisame ay biglang nagningning. Dahilan upang mapapikit siya sa biglang silaw. Ang mga magnanakaw nga naman, palaging kumikilos sa ilalim ng dilim. Ang boses ni Doña Pilar ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan, malamig at puno ng pangahamak. Ang matanda ay nakatayo roon. Suot ang kanyang silk na pantulog. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng aristokratang puot. Nabitawan ni Celine ang hawak na kwintas. Ang pagbagsak nito sa makintab na sahig ay lumikha ng isang malutong na tunog na tila ba isang huling hatol. Mommy Pilar, I was just checking the safety of the documents, with the crisis and everything. Pilit na palusot ni Celine habang mabilis na isinasara ang pinto ng vault. Dahan-dahang lumapit si Doña Pilar. Ang tunog ng kanyang tsinelas sa ibabaw ng mamahaling carpet ay tila ba isang babala. Huwag mo akong gamitan ng iyong mga murang script, Celine. Nakita ko ang lahat. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tunay mong pakay? Mula nang pumasok ka sa bahay na ito, alam ko nang hindi ang anak ko ang mahal mo, kundi ang perang inaakala mong mayroon kami. Tumayo ng tuwid si Selene, ang kanyang takot ay biglang napalitan ng isang mapangahas na katapangan. Ang kanyang mga mata ay nanlisik habang nakatingin sa matanda. And so what? At least ako, totoo ako sa nararamdaman ko. Kayo? Ginagamit niyo ang relihiyon at dangal para itago ang katotohanang matagal na kayong baon sa utang. Akala niyo ba ay hindi ko alam? Kung hindi dahil sa pera ni Trina, matagal na kayong namumulubi sa kalsada. Ang sampal ni Doña Pilar ay mabilis at matunog. Ang pagtama ng kanyang palad sa pisngi ni Celine ay nag-iwan ng isang matingkad na marka ng galit. Ngunit sa halip na umiyak, tumawa ng mapait si Selene. Ang kanyang tawa ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa dangal ng matanda. Sige, saktan niyo ako. Pero hindi niyan mababago ang katotohanan. Leandro is a weakling and you are a manipulative old woman. Ang mansyong ito, ang factory, isang malaking kulungan ito na puno ng mga multo ng nakaraan. Sigaw ni Celine. Ang kanyang boses ay tila isang pagsabog ng lahat ng kinimkim na puot. Bago pa makasagot si Doña Pilar, ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi ito galing sa loob ng opisina. Mula sa malayo, sa direksyon ng pabrika, ang liwanag ng isang apoy ay nagsimulang mamuo sa madilim na langit. Isang malakas at nakakabahala na ingay ng pagkawasak ng mga makina ang maririnig. Na tila ba may isang malaking bahagi ng gusali ang bumagsak. Napatakbo si Leandro sa bintana. Ang kanyang mukha ay putla pa sa papel habang nakatingin sa naglalagablab na apoy sa pabrika. Dahil sa matinding stress at kawalan ng katinoan, naiwan niyang bukas ang mga pressure valves ng mga lumang makina na hindi na nasa service. Ang pagsabog ng mainit na singaw at ang pagsiklab ng apoy ay tila isang huling hantungan ng kanyang pangarap. Ang factory ko! Ang factory ko! Sigaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang pag-asa, habang ang apoy ay dahan-dahang kinakain ang bawat semento at laryo na binuo ni Trina. Nakatayo si Celine at Doña Pilar sa magkabilang panig, parehong nakatingin sa pagkawasak ng kanilang tanging pinag-aagawan. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang lihim ng ngiti ang sumilay sa labi ni Celine habang hawak ang mga tsekeng ninakaw niya. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat sentimong kinuha niya ay may kapalit na hindi niya kailanman kayang bayaran. Ang bitag na ginawa niya para sa iba ay siya na palang mismong
bumibigti sa kanyang sariling kapalaran. Ang amoy ng sunog na goma at maitim na usok ay tila nanatiling nakakapit sa bawat sulok ng pabrika. Kahit na lumipas na ang ilang araw, matapos ang trahedya, ang mga pader na dati ay mapuputi at malinis ay nabalutan na ng uling. At ang mga makinaryang dati ay maingay sa produksyon ay nakatayo na ngayon bilang mga piping saksi sa kapabayaan ni Leandro. Nakatayo si Leandro sa gitna ng malawak na compound. Ang kanyang mamahaling polo ay may mantsa ng alikabok at ang kanyang buhok ay hindi na maayos ang pagkakaayos. Sa harap niya ay ang mga kinatawan ng insurance at mga kliyente na may mga mukhang tila handa nang bawiin ang lahat ng kanilang puhunan. Hindi ko kayo matutulungan, Mr. Villacorta, hanggat hindi namin nakakausap ang taong nakapirma sa original risk assessment ng gusaling ito. Malamig na pahayag ng investigador. Ang bawat salita nito ay tila isang dagok sa natitirang kayabangan ni Leandro. Alam niya kung sino ang tinutukoy nila. Si Trina lang ang tanging nakakaalam ng bawat detalye ng kaligtasan ng pabrika. Wala nang pagpipilian, kinailangan ni Leandro na lunukin ang lahat ng kanyang pride. Sa gitna ng tirik na araw, nagmaneho siya patungo sa maliit na kubo ni Lola Basyang. Nang makarating siya roon, nakita niya si Trina na payapang nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang asawa ay mukhang mas bata, mas panatag, at mas malayo sa babaeng nanginginig sa takot noong gabi ng party. Ang pagkakaiba ng kanilang kalagayan ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Trina, kailangan ka ng pabrika. Kailangan ka ng pamilya. Mahinang simula ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba na nanggagaling lamang sa isang taong wala ng ibang mapupuntahan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang amoy ng abo at pagkatalo. Tiningnan siya ni Trina ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang pait, tanging isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Babalik ako, Leandro, pero hindi bilang asawa mo na susunod sa bawat utos mo. Babalik ako bilang lead consultant na may ganap na kapangyarihan sa bawat sentimo at bawat desisyon sa loob ng kumpanya. At ang unang kondisyon ko, aalis si Celine sa opisina ko bago ako tumapak sa compound. Nang sumunod na araw, ang pagbabalik ni Trina sa pabrika ay tila isang marcha ng isang reyna patungo sa kanyang kaharian. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa sementadong sahig ay lumikha ng isang matatag na ritmo na tila muling nagbibigay ng buhay sa patay na paligid. Ang mga manggagawa na kanina ay nakayuko, ay dahan-dahang tumingala, at sa kanilang mga mata ay sumilay ang isang liwanag ng pag-asa. Wala silang sinabi, ngunit ang sabay-sabay na pagtango nila ay sapat na para maramdaman ni Trina ang init ng kanilang pagtanggap. Dumiretso si Trina sa kanyang dating opisina, kung saan nadatnan niya si Selene na pilit na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ang babae ay tila isang basang sisiw. Ang kanyang makeup ay lamat-lamat na sa pawis at galit. Huwag mong isiping nanalo ka na, Trina. Pansamantala lang ito, bulong ni Celine habang marahas na isinasara ang kanyang handbag. Hindi siya pinansin ni Trina. Sa halip lumapit siya sa bintana at tiningnan ang mga charred na labi ng kumpanyang binuo niya mula sa sarili niyang dugo at pawis. Ito ang kanyang golden moment, ang paghawak sa isang sunog na laryo sa ibabaw ng kanyang lamesa. Naramdaman niya ang gaspang nito sa kanyang palad, isang paalala na kahit durog na ang pundasyon, maaari pa rin itong buuin muli kung ang mga kamay na hahawak dito ay may sapat na katapatan. Nang makaalis na si Celine at Leandro, nagsimulang maglinis si Trina sa loob ng opisina. Habang inaayos niya ang mga nagulong drawer ni Leandro, isang maliit at nakatagong bahagi sa ilalim ng lamesa ang nakakuha ng kanyang atensyon. May isang makapal na dilaw na sobre na nakatago roon, malayo sa mga karaniwang file ng kumpanya. Dahan-dahang binuksan ni Trina ang sobre. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat habang binabasa ang mga
Linyang nakasulat sa loob. Hindi ito tungkol sa utang ng kumpanya o sa insurance. Ito ay mga dokumentong medikal at isang lihim na kasunduan na may petsang higit 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat salita ay tila isang matulis na karayom na tumatarak sa kanyang isipan. Napaupo si Trina sa kanyang silya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lihim na hawak niya ngayon ay hindi lamang sisira sa reputasyon ni Leandro, kundi magbibigay ng kasagutan kung bakit sa loob ng 14 namang taon, tila may isang malaking pader na nakapagitan sa kanila ni Doña Pilar. Ang katotohanan ito ay mas masahol pa sa anumang kataksilan na kanyang naranasan. Ang mga titik sa madilaw na papel ay tila mga uod na gumagapang sa paningin ni Trina. Bawat salita ay nagdadala ng lason na unti-unting pumapatay sa huling katiting ng respeto na meron siya para sa pamilya Villacorta. Hawak niya ang isang acknowledgement of debt at isang lihim na kasunduan na may lagda ni Doña Pilar at Leandro. 10 taon na ang nakalilipas bago pa man ang kanilang marangyang kasal sa katedral. Ang kaluskos ng tuyong papel sa pagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri ay ang tanging ingay sa loob ng silid. Isang tunog na tila bahuling hininga ng isang naghihingalong alaala. Sa dokumentong yun, malinaw na nakasaad na ang mansyong tinitirhan nila at ang lupang kinatatayuan ng pabrika ay nakabimbin na sa foreclosure bago pa man siya pumasok sa buhay ni Leandro. Ang lahat ng investment na hiningi sa kanya, ang bawat piraso ng lupaing minana niya sa kanyang ina na ipinagbili niya para sa expansion ng kumpanya ay hindi napunta sa mga makinarya o materyales. Ang lahat ng iyon ay ipinambayad lamang sa mga utang sa sugal at maluhong pamumuhay ni Doña Pilar na matagal na nilang itinatago. Ang buong pagsasama nila ay hindi binuo sa pag-ibig, kundi sa isang kalkulado at malamig na panlilinlang. Trina, bakit hindi ka pa lumalabas? May mga kliyenteng naghihintay sa baba. Ang boses ni Leandro mula sa pintuan ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa kanyang likuran. Pumasok ang lalaki nang may bakas ng pilit na awtoridad. Sinusubukang ibalik ang kanyang imahe bilang direktor ng kumpanya. Ngayong narito na muli si Trina para ayusin ang kanyang mga kalat. Dahan-dahang tumayo si Trina. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng semento. Hindi niya binitawan ang mga papel. Sa halip, iniharap niya ito kay Leandro. Ang bawat paghinga ni Trina ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok nang may kasamang hapdi na hindi kayang gamutin ng anumang paumanhin. Ito ba, Leandro? Ito ba ang dahilan kung bakit kailangan mong pakasalan ang isang probinsyanang tulad ko? Ang boses ni Trina ay mahina, ngunit bawat pantig ay may bigat ng isang dambuhalang bato. Ipinagpalit ko ang lahat para sa pangarap mo, pero ang pangarap mo pala ay itayo ang buhay ninyo sa ibabaw ng bangkay ng aking mga sakripisyo. Nawala ng kulay ang mukha ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pilit na inaabot ang mga dokumento. Ngunit mabilis na iniwas ito ni Trina. Ang golden moment ni Trina ay hindi ang kanyang galit, kundi ang sandaling dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring at inilapag ito sa ibabaw ng maduming dokumento. Ang ginto ng singsing ay tila nawalan ng ningning sa gitna ng mga kasinungalingang nakasulat sa papel. Trina, makinig ka. Ginawa ko lang yon para iligtas ang mommy. Hindi ko naman gustong saktan ka, pero kailangan nating panatilihin ang dangal ng pangalan natin. Pilit na paliwanag ni Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagtatanggol sa sarili. Ginamit na naman niya ang salitang dangal, ang paboritong balatkayo ng mga Villacorta. Sa gitna ng kanyang paliwanag, isang mabilis at matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leandro. Ang pagtama ng palad ni Trina sa balat ng asawa
ay hindi lamang isang pisikal na kilos. Ito ay ang pagputol sa huling hibla ng kanyang pagiging martir. Ang sakit sa kamay ni Trina ay wala sa kalahati ng hapdi sa kanyang kaluluwa. Huwag mong gamitin ang salitang dangal sa harap ko, Leandro. Wala kayong dangal. Kayo ay mga anay na kumain sa pundasyon ng buhay ko hanggang sa gumuho ito. Sabi ni Trina, ang boses ay puno ng pinal na hatol. Lalabas ako rito ngayon, pero tandaan mo ito. Sa korte, hindi lang ang divorce ang kakaharapin mo. Kakaharapin ninyo ni Doña Pilar ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa akin sa loob ng 15 taon. Tumalikod si Trina at lumakad palabas ng opisina nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng pabrika ay tila isang paglaya mula sa isang madilim na bilangguan. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang sasakyan, nakita niya ang isang pamilyar na figura na naghihintay sa kanya sa ilalim ng init ng araw. Si Mateo, na may hawak na isa pang folder, ay may malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Trina, may kailangan kang malaman. Simula ni Mateo, ang kanyang tono ay tila nagbabadya ng isa pang unos. Hindi lang pera ang itinago nila. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon. May isa pang pangalan na lumabas sa huling pagsusuri ng titulo. Isang pangalan na hindi mo inaasahan. Ang katahimikan sa loob ng maliit na opisina ni Mateo ay tila isang malambot na kumot na nagbibigay ng proteksyon laban sa malupit na ingay ng mundo sa labas. Tanging ang liwanag mula sa isang lampara sa ibabaw ng lamesa ang nagbibigay ng kulay sa silid na nagpapakita ng mga tumpok ng dokumento na tila mga bundok ng nakaraang kailangang ayusin. Malalim na ang gabi at ang malamig na hanging dala ng ulan ay dahan-dahang pumapasok sa pagitan ng mga siwang ng bintana na nagdudulot ng bahagyang panginginig sa mga balikat ni Trina. Nakatutok ang mga mata ni Trina sa isang kontrata, ngunit ang kanyang isipan ay pagod na pagod na. Ang bawat salitang binabasa niya ay tila nagsasayaw sa kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang pagkapagod, naramdaman niya ang isang banayad na init na bumalot sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Mateo na maingat na isinasabit ang sarili nitong dekolor na jacket sa kanyang mga balikat. Ang amoy ng malinis na tela at banayad na pabango ng lalaki ay tila isang haplos na nagpatahimik sa kanyang naguguluhang diwa. Trina, kailangan mo ring magpahinga. Kanina ka pa nakatitig sa mga files na yan. Baka pati ang mga letra ay magreklamo na sa'yo. Mahinang biro ni Mateo habang inilalapag ang isang mainit na tasa ng kape sa tabi ng kanyang kamay. Ang usok mula sa kape ay dahan-dahang pumapaibabaw na tila ba isang munting sayaw ng init sa gitna ng lamig. Salamat, Mateo. Hindi ko lang talaga mapigilang mag-isip. Pakiramdam ko, bawat dokumentong hawak ko ay paalala kung gaano ako naging bulag sa loob ng 15 taon. Sagot ni Trina. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may bahid ng pasasalamat. Umupo si Mateo sa tapat niya, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan na matagal nang naghihintay sa dilim. Trina, ang pagiging tapat at mapagmahal ay hindi kailanman naging kapintasan. Ang pagkakamali ay nasa kanila dahil sinamantala nila ang kabutihan mo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Trina. Ang kanyang titig ay puno ng katapatan na tila ba binabasa ang bawat sugat sa puso ng babae. Noon pa man, hinahangaan ko na ang tatag mo. Nakita ko kung paano mo binuo ang lahat mula sa wala. You were always the pillar, Trina. Hindi mo lang namamalayan dahil abala ka sa pagprotekta sa mga taong hindi ka karapat-dapat. Ito ang golden moment ni Trina. Habang inaabot niya ang tasa ng kape, hindi sinasadyang dumampi ang kanyang mga daliri sa mainit at malalapad na palad ni Mateo. Tila may isang kuryente ng hindi maipaliwanag na damdamin ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Isang uri ng kilig na akala niya ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang init ng balat ni Mateo
ay tila isang pangako ng kaligtasan. Hindi sila gumalaw. Ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkadikit sa ibabaw ng lamesa, habang ang kanilang mga paghinga ay tila naging iisa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bilis ng tibok ng puso ni Trina ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pag-asang muling sumibol sa gitna ng kanyang pagkawasak. Mateo. Bulong ni Trina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng lampara. Narito lang ako, Trina. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Tugon ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa ng katapatan. Dahan-dahan niyang hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ni Trina. Isang simpleng galaw na nagpaparamdam sa babae na hindi na siya nag-iisa sa kanyang paglalakad sa madilim na landas. Ngunit sa labas ng gusali, sa ilalim ng madilim na anino ng isang puno, isang itim na sasakyan ang nakaparada ng walang ilaw. Sa loob nito, nakaupo si Leandro. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa bintana ng opisina ni Mateo, kung saan malinaw na makikita ang magkalapit na figura ng kanyang asawa at ng abogado. Ang bawat ngiti ni Trina na nakikita ni Leandro mula sa malayo ay tila isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Ang selos na nararamdaman niya ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pakiramdam na nawawala na sa kanya ang pag-aaring akala niya ay habang buhay niyang makokontrol. Habang pinagmamasdan niya ang pagdampi ng mga kamay ng dalawa, isang madilim na balak ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang ulan ay muling lumakas, ang paghampas ng mga patak nito sa bubong ng sasakyan ni Leandro ay tila isang mabalasik na babala. Hindi pa tayo tapos, Trina. Kung hindi ka mapupunta sa akin, sisiguraduhin kong wala ring ibang makikinabang sa'yo. Bulong ni Leandro sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang banta na magdadala ng panibagong unos sa buhay na pilit pa lamang binubuo ni Trina. Ang pasilyo ng Regional Trial Court ay tila isang mahabang kalsada patungo sa hatol ng tadhana. Ang amoy ng lumang papel at floor wax ay humahalo sa malamig na hangin mula sa mga aircon na nagbibigay ng isang seryoso at nakakatakot na atmosfera. Nakatayo si Trina sa tapat ng malaking pintong kahoy, suot ang isang simpleng puting terno na tila sumasagisag sa kanyang paghahanap ng kalinisan sa gitna ng maruming kataksilan. Sa tabi niya, si Mateo ay nanatiling kalmado. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng proteksyon sa bawat hakbang ni Trina. Sa kabilang dulo ng pasilyo, dumating ang mga Villacorta. Si Leandro ay mukhang balisa. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat habang pilit na inaayos ang kanyang kurbata. Sa tabi niya ay si Celine, na sa kabila ng okasyon ay nagawang magsuot ng isang matingkad na pulang bestido na tila ba isang hamon sa moralidad ng korte. Si Doña Pilar naman ay naglalakad ng may pilit na pangingibabaw. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na pinaglalaruan ang mga butil ng kanyang rosaryo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng aristokratang poot. Nang magsimula ang pagdinig, ang katahimikan sa loob ng courtroom ay nababasag lamang ng marahang paglipat ng mga pahina ng dokumento. Ang bawat salitang binibitawan ng hukom ay may bigat ng katarungan. Inilahad ni Mateo ang lahat ng ebidensya, ang mga orihinal na titulo, ang mga resibo ng materyales na binayaran ni Trina mula sa kanyang sariling pera, at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng lupain ay paraphernal property na minana niya bago pa man ang kasal. Your Honor, ang aking kliyente ay hindi lamang asawa. Siya ang tunay at nag-iisang tagapagtustos ng pundasyong kinatatayuan ng pamilya Villacorta. Panimula ni Mateo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad sa buong silid. Ang mga ari-ariang ito
ay hindi kailanman naging pag-aari ni Mr. Villacorta at ang pananatili nila roon matapos palayasin ang tunay na may-ari ay isang malinaw na paglabag sa batas. Nakita ni Trina ang unti-unting pagbagsak ng mga balikat ni Leandro habang isa-isang inilalabas ang mga katotohanan. Ngunit ang mas masakit na bahagi ay nang tawagin ng korte si Celine. Ang babaeng akala mo ay reyna sa loob ng mansyon ay biglang nagmukhang maliit sa harap ng hukom. Nang tanungin ang kanyang kapasidad sa loob ng tahanan, wala siyang naisagot kundi ang isang nakakahiyang pananahimik. Tinawag siya ng hukom na isang interloper, isang taong walang legal na karapatan na humawak sa anumang pag-aari ni Trina. Ang pulang bestido ni Celine ay tila naging simbolo ng kanyang sariling kahihiyan sa gitna ng lahat. Ito ang golden moment ni Trina. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang sariling mga kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, napagtanto niyang hindi na nanginginig ang kanyang mga daliri. Wala na ang kaba, wala na ang takot. Ang bawat salita ng hukom ay tila isang malinis na tubig na naghuhugas sa lahat ng dumi ng panunumbat at pang-aapi na natanggap niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kanyang sariling halaga. Isang halagang hindi kailanman nakasalalay sa apelyido ng kanyang asawa. Matapos ang mahabang oras ng argumento, kinuha ng hukom ang kanyang kahoy na martilyo. Ang paghampas nito sa ibabaw ng lamesa ay naghatid ng isang huling hatol na tila bumasag sa katahimikan ng silid at sa kapangyarihan ng mga Villacorta. Ang tunog ng pagkakalapat ng martilyo ay tila ang huling pako sa kabaong ng paghihirap ni Trina. Granting the petition for writ of preliminary mandatory injunction, pahayag ng hukom ng may pinal na tono. The defendant and all persons claiming rights under him are ordered to surrender the possession of the property to the petitioner immediately. Napatayo si Leandro, ang kanyang mukha ay putla pa sa abo. Lumapit si Mateo sa kanya, dala ang isang kopya ng kautusan ng korte. Ang titig ni Mateo ay kasing talas ng isang espada habang iniaabot ang dokumento. Tumingin si Trina sa kanyang asawa, sa lalaking minsan niyang inisip na magiging katuwang niya habang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang nakikitang pag-ibig, tanging ang isang estrangherong kailangang panagutin sa kanyang mga gawa. Leandro, tawag ni Trina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng isang hindi matatawarang kapangyarihan. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. May 24 na oras kayo para lisanin ang bahay ko at siguraduhin mong isasama mo ang lahat ng basurang dinala mo sa loob ng aking tahanan. Ang sikat ng araw sa hapong yon ay tila walang pakundangan ng tindi, na tila ba sinasadya nitong itirik ang bawat sulok ng mansyong Villacorta upang makita ng buong mundo ang kanilang kahihiyan. Sa labas ng malaking gate na dati ay simbolo ng kapangyarihan at yaman, isang truck ang nakaparada, habang sa gilid ng kalsada ay nagkakatipon ang ilang mga kapitbahay na pilit na nagkukubli sa likod ng kanilang mga kurtina, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang panunood. Ang bawat paglabas ng mga gamit mula sa loob ng bahay ay tila isang pampublikong pagbibilang ng mga kasalanan ng pamilyang Villacorta. Sa loob ng malawak na sala, nakatayo si Doña Pilar sa gitna ng mga kahon at balot na kagamitan. Hawak niya ang kanyang paboritong porselanang tasa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, nang hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa matinding puot at kahihiyan. Ang bawat hakbang ng mga lalaking nagkakarga ng mga gamit sa ibabaw ng makintab na marmol ay tila isang marahas na pagyurak sa kanyang puso. Ang katahimikan ng bahay ay napalitan ng ingay ng mga tap na hinahila at mga karton na isinasara, mga tunog na nagpaparamdam sa kanya na siya ay isa na lamang estranghero sa sarili niyang kaharian. Mami, kailangan na nating bilisan. Narito na ang sheriff sa labas. Mahinang sabi ni Leandro, ang kanyang boses ay tila isang basag na kampana. Wala na ang kanyang dating tikas. Ang kanyang balikat ay bagsak
at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. Humarap si Doña Pilar kay Leandro. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng aristokratang pagkawasak. Sa ganito mo ba ako itatira, Leandro? Sa isang maliit na apartment sa gilid ng highway? Ako, na iginalang ng buong Pampanga? Ang bawat salita ng matanda ay puno ng pait, na tila ba sinasisi niya ang kanyang anak sa bawat pako ng kanilang pagbagsak. Lalabas sana sila ng gate nang makita ni Doña Pilar ang isa sa kanyang mga matalik na kaibigan na dumaan sakay ng isang marangyang sasakyan. Inaasahan niyang hihinto ito para mag-alok ng tulong, ngunit dahan-dahang itinaas ng babae ang bintana nito at mabilis na nagmaneho palayo. Ang pagsasara ng bintana ng sasakyang yon ay tila isang pinal na pagtalikod ng mundong kinagisnan ni Doña Pilar. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling mapagtanto niyang ang respeto na inakala niyang taglay niya ay nakadepende lamang sa kapal ng kanyang pitaka at sa taas ng kanyang bakod. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lamig ng pagiging mag-isa sa gitna ng maraming tao. Habang nagkakagulo sa pagkakarga, si Celine ay abala sa kanyang sariling kwarto. Ngunit hindi siya nag-iimpake para sumunod sa mga bilakorta. Ang kanyang mga maleta ay puno ng mga alahas at mamahaling gamit na nakuha niya kay Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainip habang panay ang tingin sa kanyang cellphone. Ano, Celine? Handa ka na ba? Isang sasakyan na lang ang kasya para sa atin. Tawag ni Leandro mula sa pasilyo. Pabalang na lumabas si Celine mula sa kwarto. Bitbit ang kanyang mga bag. You know what, Leandro? Mag-isa ka na lang. I don't sign up for this kind of lifestyle. Akala ko ba ay matatag ang Villacorta? Isang kumpas lang pala ng dating asawa mo, tiklop na kayong lahat. Napatigil si Leandro. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa gitna ng kanyang dibdib. Celine, paano ang anak natin? Ang sabi mo ay buntis ka, hindi ba? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Celine. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Mula sa kanyang handbag, kinuha niya ang isang pekeng pregnancy kit at inihagis ito sa paanan ni Leandro. Ang pagbagsak ng plastik na aparato sa sahig ay tila ba isang huling hantungan ng lahat ng panloloko. Anak, seryoso ka ba, Leandro? Ginamit ko lang yon para masiguro na palalayasin mo si Trina. Pero ngayong wala ka ng pera, wala na ring silbi ang drama ko. May naghihintay sa akin sa labas na mas may kakayahang buhayin ako kaysa sa isang lalaking kahit sariling bahay ay hindi kayang panindigan. Obey naman namin na may dam. Napaupo si Leandro sa huling baitang ng hagdan. Ang kanyang paningin ay nagdilim habang pinapanood si Celine na naglalakad palabas ng mansyon nang hindi man lang lumilingon. Ang bawat hakbang ng babae papalayo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang pagkalalaki. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Leandro ang isang itim na sobre na naiwan ni Selene sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat hinga niya ay naging mababaw habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Ang mga linyang nakasulat sa loob ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ni Celine. Ito ay isang lihim na nag-uugnay sa kanya sa isang tao na matagal nang naging kaaway ng mga Villacorta. Ang katahimikan sa loob ng abandonadong pabrika ng Villacorta Tiles ay may dalang bigat na tila semento sa dibdib ni Leandro. Ang mga makinaryang dati ay naglalabas ng init at buhay ay nakatayo na ngayon bilang mga dambuhalang kalansayay ng bakal, malamig at balot ng makapal na alikabok. Walang kuryente, kaya ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga siwang ng bubong na nagpapakita ng mga himaymay ng dumi na sumasayaw sa hangin. Nakaupo si Leandro sa isang lumang kahoy na crate, hawak ang huling abiso ng bangko, ang deklarasyon ng ganap na pagkabangkarote. Wala na si Celine. Ang huling balita na natanggap niya ay nakita itong sumakay sa isang marangyang sasakyan patungo sa Manila. Bitbit ang lahat ng alahas
na ninakaw nito sa ilalim ng kanyang ilong. Naiwan si Leandro na may hawak na piraso ng papel na may bakas ng pulang lipstick. Isang maikling sulat na nagsasabing, hindi sapat ang pag-ibig para sa taong walang pera. Ang bawat salita sa sulat na yon ay tila isang mabalasik na tawa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging hangal. Ang marahang tunog ng pagbukas ng malaking pintong bakal ay bumasag sa katahimikan. Ang liwanag mula sa labas ay pansamantalang bumulag kay Leandro, at sa gitna ng nagniningning na sinag ng araw, isang figura ng babae ang dahan-dahang lumakad papasok. Hindi na kailangang tingnan ni Leandro ang mukha nito para malaman kung sino siya. Ang bawat hakbang nito sa ibabaw ng mga basag na laryo ay may dalang awtoridad at kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Ang ganda ng itinayo mong tore, Leandro. Simula ni Trina, ang kanyang boses ay kalmado at walang bakas ng panunumbat. Ngunit ang toreng binuo sa buhangin ng kasinungalingan ay hindi kailanman makakatayo ng matatag sa gitna ng katotohanan. Tumingala si Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Ang kanyang mukha ay marumi, at ang kanyang mga kamay na dati ay malilinis at maayos ay may mga galos na mula sa pagtatangkang isalba ang mga natitirang kagamitan. Trina, patawarin mo ako. Nawala ang lahat, ang factory, ang mansyon, pati ang dangal ng mga Villacorta. Wala na akong natira, kundi ang mga utang na hindi ko kayang bayaran. Lumapit si Trina sa isa sa mga makina at dahan-dahang hinaplos ang bakal nito. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Ang sandaling mapagtanto ni Leandro na ang babaeng itinapon niya ay ang tanging taong nakakita ng tunay na halaga ng bawat semento at pawis na ibinuhos sa kumpanyang ito. Habang pinapanood ni Leandro si Trina, naramdaman niya ang matinding hiya na mas masakit pa sa anumang legal na parusa. Binigay ko ang 15 taon ng buhay ko para siguraduhing matatag ang pundasyon ng pamilyang ito, sabi ni Trina habang nakatingin sa malayo. Pero ginamit mo ang bawat laryo na inihanda ko para saktan ako. Ngayon, Leandro, ang pabrikang ito ay muling magbubukas sa ilalim ng pangalang Vergara. Hindi na ito ang kumpanya ng mga Villacorta. Humagulgol si Leandro, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng kanyang emosyon. Lumuhod siya sa harap ni Trina, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa magaspang na semento. Trina, parang awa mo na. Kahit anong trabaho, hindi ko alam kung saan ko dadalhin si Mami. Wala na kaming matuluyan. Gagawin ko ang lahat, basta huwag mo lang kaming hayaang mamulubi sa kalsada. Tinitigan siya ni Trina ng matagal. Sa loob ng kanyang puso, ang galit ay dahan-dahang napapalitan ng isang malalim na habag. Hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil siya ay isang taong may busilak na kalooban. Alam niyang ang pinakamabigat na parusa para kay Leandro ay hindi ang mabilanggo, kundi ang makita ang kanyang sariling pagbagsak sa harap ng babaeng dati niyang minamaliit. Kailangan ko ng mga tao para sa muling pagbubukas ng pabrika. Pahayag ni Trina, ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may katarungan. Kailangan ko ng mga manggagawa na handang magmula sa ibaba. Kung talagang seryoso ka sa pagbabayad ng iyong mga pagkakamali, bibigyan kita ng trabaho. Ngunit huwag kang umasa ng espesyal na trato. Magtatrabaho ka bilang isang ordinaryong obrero. Magbubuhat ka ng mga sako ng semento, maghahalo ka ng luwad at susunod ka sa bawat utos ng foreman. Napatingala si Leandro. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ang isang dating CEO, ang naging mukha ng Villacorta Tiles, ay magiging isang hamak na laborer sa sarili niyang dating kumpanya. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Trina, nalaman niyang ito na ang kanyang huling pagkakataon para sa kaligtasan. Tanggap ko, Trina, kahit anong trabaho, tatanggapin ko. Bulong ni Leandro, ang kanyang boses
ay puno ng pagpapakumbaba. Habang naglalakad si Trina palabas ng pabrika, narinig niya ang marahang paghikbi ni Leandro sa likuran. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng compound. Isang lalaking nakauniforme ng pulis ang bumaba. May hawak na warrant of arrest. Ang warrant ay hindi para kay Leandro, kundi para kay Doña Pilar Villacorta. May kaugnayan sa isang lihim na krimen sa nakaraan na matagal na nilang pilit na ibinabaon sa limot. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang bagong pag-asa na nagbibigay ng kakaibang ningning sa bagong pinturang karatula sa harapan ng compound. Wala na ang pangalang Villacorta Tiles. Sa halip, sa malalaking titik na kulay ginto, nakasulat ang Vergara Hearth at Tiles. Ang bawat letra ay tila isang deklarasyon ng kalayaan, isang pagbawi sa dangal na matagal nang itinago sa ilalim ng anino ng ibang tao. Ang amoy ng sariwang pintura ay humahalo sa pamilyar na bango ng basang luwad at ang init na nagmumula sa mga bagong ayos na hurno na tila ba ang buong paligid ay humihinga ng malalim matapos ang mahabang panahon ng pagkakasakal. Nakatayo si Trina sa gitna ng factory floor. Suot ang isang asul na polo shirt na may logo ng kanyang kumpanya. Wala na ang kanyang marangyang bestido at mamahaling alahas na dati ay nagpapabigat sa kanyang pagkatao. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon sa halip na luha. Pinanood niya ang mga manggagawa na masayang naghahanda para sa unang bugso ng produksyon. Ang tawanan nila ay tila isang masayang musika na pumupuno sa bawat sulok ng gusali. Isang malaking pagkakaiba sa takot at tensyon na namayani rito noon. Sa isang sulok ng pabrika, nakita ni Trina si Leandro. Suot nito ang isang kupas na uniforme ng obrero. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik habang nagbubuhat ng mga mabibigat na sako. Walang nagsasalita sa mga dating kasamahanan niya, ngunit ang bawat pagtulo ng pawis ni Leandro ay tila isang dahan-dahang pagbabayad sa bawat pagkakamaling ginawa niya. Tumingin si Leandro sa direksyon ni Trina at sa unang pagkakataon, ang kanyang titig ay hindi na puno ng kayabangan, kundi ng isang malalim na paggalang na may halong pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Trina sa unang batch ng mga laryo na kapapasok pa lamang sa molding machine. Ito ang kanyang golden moment. Hawak ang isang maliit na kasangkapang yari sa bakal. Dahan-dahan niyang inukit ang pangalang Vergara sa ibabaw ng malambot at basang luwad. Ang bawat kurbada ng mga letra ay tila isang pag-ukit din sa kanyang sariling tadhana. Naramdaman niya ang gaspang at lamig ng lupa sa kanyang mga daliri, isang paalala na ang lahat ng bagay na matatag ay nagsisimula sa pinakapayak na materyales. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi na siya kailanman magiging anino lamang ng isang tahanan. Siya na ang mismong pundasyon nito. Isang magandang simula para sa isang matatag na pundasyon. Ang boses ni Mateo ay nagmula sa kanyang likuran, baritono at puno ng init. Lumingon si Trina at nakita ang abogado na naglalakad patungo sa kanya. May dala itong isang pumpon ng mga dilaw na rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Ang pagdating ni Mateo ay tila isang huling piraso ng puzzle na nagpakumpleto sa kanyang umaga. Iniabot ni Mateo ang mga bulaklak at ang kanilang mga daliri ay muling nagkadampi, naghahatid ng isang pamilyar na kuryente ng pag-asa at pagtitiwala. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon, kung hindi dahil sa tulong mo. Mahinang sabi ni Trina. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ginawa mo ang lahat ng ito, Trina. Ako ay naging saksi lamang sa iyong muling pagkabuhay. Tugon ni Mateo habang nakatingin nang may paghanga sa babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na lakas. Handa na ang lahat para sa huling pagdinig sa kaso ni Doña Pilar. Ang katotohanan tungkol sa mga dokumentong itinago nila ay lalabas na rin sa wakas. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, ang masayang ingay ng pabrika ay tila bahagyang tumigil
nang pumasok ang isang estranghero sa main gate. Ang lalaki ay nakasuot ng isang mamahaling tuxedo, may uban sa buhok, ngunit ang tindig ay puno ng awtoridad. Hawak nito ang isang lumang leather na portfolio na may nakaukit na pamilyar na logo, isang logo na matagal na ring nawala sa alaala ng mga tao sa Pampanga. Dahan-dahang lumapit ang lalaki kay Trina. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang pamilyar na mukha. Nang makatayo siya sa harap ni Trina, tumigil ang mundo sa paningin ng babae. Ang bawat paghinga niya ay naging mabigat nang makita ang isang maliit na medalyon na nakasabit sa leeg ng lalaki. Isang medalyon na katulad ng iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Trinidad Vergara? Tanong ng lalaki. Ang boses ay puno ng misteryo at bigat. Matagal kitang hinanap. May kailangan kang malaman tungkol sa tunay na dahilan kung bakit namatay ang iyong ama at kung anong kinalaman ng pamilya Villacorta sa pagkawala ng inyong buong kayamanan. 20 taon na ang nakalilipas. Ang bawat salita ng estrangherong si Mr. Hontiveros ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kaluluwa ni Trina. Sa loob ng opisina ng pabrika, habang nakikinig sa mga revelasyon tungkol sa kanyang ama, naramdaman ni Trina ang isang matinding lamig na hindi kayang pawiin ng kahit anong init ng hurnono. Natuklasan niya na ang pamilya Villacorta ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang kasalukuyan, matagal na rin nilang ninakaw ang kanyang nakaraan. Ang pagkalugi ng negosyo ng kanyang ama, 20 taon, na ang nakalilipas ay isang planadong sabotahe na pinangunahan ng yumaong asawa ni Doña Pilar upang makuha ang mga lupain ng pamilya Vergara sa murang halaga. Ang atake sa puso na pumatay sa kanyang ama ay bunga ng matinding stress at kawalan ng pag-asa na sadyang idinulot ng mga taong itinuring niyang pamilya sa loob ng 15 taon. Bit-bit ang katotohanan ito, nagtungo si Trina sa isang maliit at madilim na paupahan sa gilid ng bayan. Malayo ito sa ningning ng mansyon. Ang mga pader ay may mga bakas ng lumot at ang amoy ng kanal sa labas ay pumapasok sa loob ng maliit na silid. Doon, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, natagpuan niya si Doña Pilar. Nakaupo ang matanda sa isang silyang kahoy, walang suot na alahas, at ang kanyang buhok ay hindi na maayos na nakapusod. Hawak niya ang kanyang rosaryo, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi dahil sa panalangin, kundi dahil sa takot. Trina, bakit ka narito? Mahinang tanong ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mabuhay. Ang kanyang mga mata na dati ay mapangapi ay puno na ngayon ng paghihirap. Dahil sa kasong isinampa ni Mateo, ang lahat ng kanyang mga bank accounts ay na-freeze at nahaharap siya sa sunod-sunod na investigasyon. Naparito ako para ibigay sa inyo ang huling piraso ng katotohanan, Nanay Pilar. Simula ni Trina, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng dignidad. Inilatag niya ang mga dokumentong nakuha kay Mr. Hontiveros sa tapat ng matanda. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung paano ninyo pinatay ang dangal ng tatay ko bago ninyo ninakaw ang buhay ko. Ang bawat sakripisyong ginawa ko para sa inyo ay parang pagpapakain sa mga anay na pumatay sa pamilya ko. Nabitawan ni Doña Pilar ang kanyang rosaryo. Ang tunog ng mga butil na tumama sa sahig ay tila ba mga buto na nagkakalas-kalas sa katahimikan. Humagulgol ang matanda, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Trina. Patawarin mo kami. Wala kaming pagpipilian noon. Akala namin ay iyon lamang ang paraan para mabuhay kami. Patawarin mo ako, Hija. Ang matanda ay dahan-dahang lumuhod sa paanan ni Trina. Ang kanyang noo ay sumayad sa magaspang na sahig. Ito ang golden moment ni Trina. Tiningnan niya ang matandang babaeng dati ay kinatatakutan niya, ang babaeng itinuring niyang Diyos sa loob ng mansyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Trina ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib.
Hindi dahil sa natutuwa siya sa paghihirap ni Pilar, kundi dahil napagtanto niyang ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ni Pilar at tinulungan itong tumayo. Pinapatawad ko na kayo, Nanay Pilar. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit ninyo sa puso ko. Pahayag ni Trina, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may hangganan. Magpapadala ako ng buwanang allowance para sa inyong pagkain at gamot. Hindi ko kayo hahayaang mamamatay sa gutom, pero huwag ninyong asahan na babalik pa tayo sa dati. Ang pamilya ay binuo sa katapatan, at ang katapatang iyon ay matagal na ninyong sinunog. Bago lumabas ng silid, iniwan ni Trina ang isang maliit na sobre ng pera para sa mga pangunahing pangangailangan ng matanda. Lumakad siya palabas sa maliit na kalsada kung saan naghihintay si Mateo sa tabi ng sasakyan. Ang gabi ay malamig, ngunit ang bawat hininga ni Trina ay tila naglalabas ng lahat ng nakakalunod na usok ng nakaraan. Huminto sila sa tapat ng lumang mansyon ng mga Villacorta bago ito tuluyang ibenta ng bangko. Ang malaking gate ay nakasara na, at ang mga ilaw sa loob ay patay na rin. Tumingin si Trina sa bintana ng dati niyang kwarto, kung saan minsan siyang umiyak at nangarap ng isang pag-ibig na hindi pala totoo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang nararamdamang sakit. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagmasa ng luwad, nagluto ng pagkain para sa mga taong hindi siya mahal, at ngayon ay handa nang humawak sa isang bagong bukas. Handa ka na bang iwan ang lahat ng ito? Tanong ni Mateo, habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Trina. Oo, Mateo. Ang mansyong ito ay gawa sa semento at bato, sagot ni Trina habang binibigyan ng mansyon ng isang huling tingin. Pero ang tunay na tahanan ay binuo sa loob ng ating mga puso. At sa wakas, nahanap ko na ang daan pauwi. Habang dahan-dahang umaalis ang sasakyan, isang maliit na anino ang nakita ni Trina mula sa bintana. Isang figura ng lalaki na nakatayo sa tapat ng gate, nakasuot ng uniforme ng obrero. Si Leandro, na may hawak na isang piraso ng laryo, ay nakatingin sa papalayong sasakyan. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos ay tila naghuhugas sa mga huling bakas ng isang imperyong gumuho, habang sa malayo, ang liwanag ng bagong pabrika ng mga Vergara ay patuloy na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Nintang, Ang sikat ng araw sa hapon na yon sa Pampanga ay tila isang mainit na yakap na nagbibigay ng gintong kulay sa buong compound ng Vergara hearth at tiles. Wala na ang mabigat at nakakasakal na tensyon na dati ay bumabalot sa lugar na ito. Sa halip, ang hangin ay puno ng masiglang ingay ng mga manggagawang nagtatawanan habang maingat na isinasakay ang mga huling batch ng mga dekalidad na laryo sa isang malaking truck. Ang bawat pagtama ng mga semento sa isa't isa ay naglilikha ng isang ritmo ng tagumpay, isang tunog na nagsasabing ang pundasyong ito ay hindi na muling magigiba. Nakatayo si Trina sa tapat ng malaking bintana ng kanyang bagong opisina. Simple lang ang ayos ng silid, malayo sa magarbo at mapagkunwaring disenyo ni Leandro noon. Dito, ang bawat gamit ay may silbi at ang bawat sulok ay amoy sariwang kape at malinis na papel. Tumingin siya sa ibaba at nakita si Leandro nakakatapos lang sa kanyang shift bilang obrero. Nakaupo ang kanyang dating asawa sa isang gilid, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang isang basahang madumi. Wala na ang mamahaling relo sa kanyang bisig, ngunit sa unang pagkakataon, ang mukha ni Leandro ay hindi nakakikitaan ng pagkabalisa. Tila natutunan na nito ang halaga ng bawat sentimong kinikita mula sa sariling pagod. Dahan-dahang lumabas si Trina at naglakad patungo sa factory floor. Nang makita siya ng mga manggagawa, sabay-sabay silang huminto para bumati ng may tunay na ngiti. Ma'am Trina, tapos na po ang order para sa bagong hotel sa Manila.
Ready na po para sa delivery bukas, ulat ni Mang Pedring ng may pagmamalaki. Tumango si Trina. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa kagalakan. Alam niyang ang bawat laryong lalabas sa pabrikang ito ay may dalang kwento ng pagbangon. Dampot ni Trina ang isang piraso ng natapos na tile na may disenyong hango sa mga rosas ng kanyang ina. Ito ang kanyang golden moment. Hinaplos niya ang makinis na ibabaw nito, naramdaman ang lamig at tibay ng materyales. Napagtanto niya na ang buhay ay parang semento. Kailangan mong dumaan sa matinding init ng pagsubok at paghahalo ng mga mapapait na karanasan bago ka maging isang matatag na pundasyon. Ang bawat laryong hawak niya ay simbolo ng kanyang sariling pagkatao. Matigas, matatag, at handang magtayo ng isang bagong tahanan. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, nakita niya si Mateo na nakasandal sa pinto nito, naghihintay sa kanya. Ang sikat ng araw sa likuran ng abogado ay tila nagbibigay dito ng isang nagniningning na anyo. "Handa ka na ba para sa ating huling meeting ngayong araw?" Tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng lambing at suporta. Ngumiti si Trina, isang ngiting hindi napilit at wala ng bahid ang sakit. "Handa na ako, Mateo. Hindi lang para sa meeting, kundi para sa lahat ng darating na bukas." Lumapit si Mateo at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Trina. Ang pagdampi ng kanilang mga palad ay hindi na lamang tungkol sa legal na laban. Ito ay isang pangako ng isang bagong simula na binuo sa respeto at tunay na pag-ibig. Wala silang sinabing anuman, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang matagal nang hinahangad ni Trina na marinig. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang nilisan ng compound. Habang tumitingin si Trina sa labas ng bintana, pinapanood niya ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Ang bawat bahay na nadadaanan nila, ang bawat pader na gawa sa semento, ay nagpapaalala sa kanya na ang lahat ay may pagkakataong magsimulang muli. Ang bawat sugat ay nagiging peklat na nagpapatunay na tayo ay lumaban at nanalo. "Mateo," mahinang tawag ni Trina habang nakatingin pa rin sa labas. "Naisip ko lang, ang buhay pala ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang mansyong itatayo mo, kundi tungkol sa kung gaano katibay ang pundasyong ilalagay mo sa loob ng iyong sarili upang kahit anong unos ang dumating, mananatili kang nakatayo." Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay nang mas mahigpit habang patuloy silang bumibiyahe patungo sa dapit hapon. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, isang huling tanong ang pumasok sa isipan ni Trina. Nakapatawad na siya. Nahanap na niya ang kanyang kalayaan at ang katarungan ay nakamit na rin. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng isang happy ending para sa isang babaeng binuo ang kanyang buhay mula sa mga guho ng kataksilan? Ang buhay ay parang semento. Kailangan mong dumaan sa init para tumibay. At sa bawat patak ng ulan at sikat ng araw, ang pundasyon ni Trinidad Vergara ay mas nagiging matatag kaysa sa anumang gusaling kayang itayo ng tao. Lumipas ang 1 taon na tila ba isang mabilis na pag-ikot ng gulong ng tadhana. Ang bakuran ng Vergara Hearth at Tiles ay hindi na lamang isang lugar ng produksyon. Ito ay naging isang komunidad ng pag-asa. Sa hapon na yon, ang langit ay nababalutan ng kulay, rosas at lila. Isang banayad na paalam ng araw na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat sulok ng lupain. Ang amoy ng sariwang kape at bagong lutong pandesal ay humahalo sa hangin habang ang mga manggagawa ay nagtitipon-tipon para sa kanilang lingguhang salo-salo. Sa isang sulok ng mahabang lamesa, nakaupo si Leandro. Ang kanyang balat ay mas matingkad na dahil sa init ng araw at ang kanyang mga palad ay may mga kalyo na sumasagisag sa 12 buwan ng tapat na pagtatrabaho. Wala na ang kanyang mamahaling tuksido, ngunit sa kanyang simpleng uniforme, nahanap niya ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman noong siya ay direktor pa.
Tumingin siya kay Trina mula sa malayo at sa kanyang mga mata ay wala ng pagnanasa na pag-arian ito, kundi isang malalim na pasasalamat dahil binigyan siya nito ng pagkakataong maging isang mas mabuting tao. Si Doña Pilar naman ay nananatili sa isang tahimik na bahay kalinga na tinutustusan ni Trina. Madalas siyang makitang nagdidilig ng mga halaman at nagtuturo ng katekismo sa mga bata. Ang kanyang rosaryo ay hindi na lamang isang palamuti sa harap ng mga bisita, kundi naging tunay na katuwang sa kanyang mga gabi ng pagsisisi. Ang bawat dalangin niya ngayon ay hindi na para sa kapangyarihan ng pamilya, kundi para sa kaligtasan ng kaluluwa ng kanyang asawa at para sa patuloy na pagpapala sa babaeng binalak niyang sirain, ngunit siya palang magliligtas sa kanya. Iniisip mo na naman ba ang mga laryo? Ang boses ni Mateo ay tila isang banayad na musika sa tabi ni Trina. Lumingon si Trina at nakita ang lalaking nanatili sa kanyang tabi sa gitna ng bawat pagsubok. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito, hindi na binawi ni Trina ang kanyang palad. Hindi na, Mateo. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang pakiramdam na makita ang bawat isa sa kanila na nakatayo sa sarili nilang mga paa. Sagot ni Trina habang nakatingin sa kanyang mga manggagawa. Oo, ang pagpapatawad ni Trina ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang lahat sa dati. Pinatawad niya si Leandro at Doña Pilar upang hindi na siya maging bilanggo ng kanyang sariling poot. Pinatawad niya sila dahil ang galit ay isang mabigat na semento na pumipigil sa kanyang paglipad. Ngayon, malaya na siyang magmahal muli ng walang takot. Sa wakas, ang kapayapaan ay hindi na lamang isang panaginip para kay Trina. Nahanap niya ito hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa loob ng kanyang sariling puso. Ang kapayapaan ni Trina ay binuo sa katotohanan, isang katotohanang mas matatag kaysa sa anumang pader na yari sa bato. Ang aral na iniwan ng kwentong ito ay ang katotohanang ang bawat babae ay may kakayahang maging arkitekto ng sarili niyang buhay. Ang sakripisyo ay dakila, ngunit ang sakripisyong pumatay sa iyong sariling pagkatao ay hindi pag-ibig, kundi pagpapakamatay. Ang tunay na pundasyon ng isang tahanan at ng isang buhay ay ang pagpapahalaga sa sarili at ang lakas na bumangon muli mula sa bawat pagkagiba.